dire-diretso na siya. Sadya tayo maghanap ng mangga, eto gilingin natin. Kung kayo po ay may mga kambingan, bakahan, mga farm, mga nyugan, kooperahan at kung ano-ano pang mga industriya o mga negosyo sa pagsasaka, baka ito na yung mga makinarya na para sa inyo. Masaganang araw po sa ating lahat. Ako po ulit si Engineer Robert ng RM Metal Works. Ngayong araw, hinilera natin yung iba't iba nating makinarya dito na ginagamit natin sa mga basura, sa mga napir, sa mga mais, sa mga kambingan, at sa iba't iba pa. Kasi marami nagtatanong, nalilito, nagtataka, para saan ba yung mga ganitong makinarya? Ang dami kasi nating mga makinarya dito sa RM Metal Works. Meron tayong mga ganitong makinarya na chopper, meron din tayo, ito yung ating mga forage chopper na auto feed, meron tayo iba't ibang klase ng shredder, mga pulverizer, at kung ano-ano pa. Kaya naman yung iba nalilito, ano ba talaga yung proseso o yung makinarya na swak para sa kanilang mga farm o para sa kanilang mga negosyo. Kaya ngayong araw, i-discuss ko yung pagkakaiba nung iba't iba nating makinarya at para malaman ninyo kung ano yung best fit, best choice para sa inyong mga farm. Tara po, samahan nyo ako. Magsimula po tayo dito sa ating forage chopper. Ito po yung ating forage chopper na manual feed. Ito po, makakagiling po tayo dito ng mga napir, ng mga cornstalk o yung bagaso ng mais. Pwede din po dito yung katawan ng saging. Ito po, ang presyo po natin ngayon dito, 22,000. Ito po yung ating electric type. Ang motor po niya, 1.5 horsepower na electric motor. Kung wala pong kuryente sa inyong farm, wala pong problema yan dahil meron po tayo nito model na gasoline type naman po, 6.5 horsepower na gasoline engine ang ikinakabit natin. Kapag naman po gasoline engine, 25,000 lang. Ito po naman yung ating forage chopper. Ito po yung auto feed natin. Ang capacity po nito, mahigit 1 tonelada kada oras. Ito po ang ibig sabihin po ng auto feed natin. Once po na isinubo natin yung materialis natin dito, dire-diretso na yan. Yung cut po niyan, pantay-pantay, saktong-sakto ito. Kung meron kayong mga kambingan, mga bakahan na gusto ninyong mag-silage ng inyong mga pakain, ito po ang capacity nito. Nung maliit na to, 500. Ito, 1.5 tons per hour. Ang motor po natin na nakakabit ngayon, 3 horsepower. Kung wala pong kuryente sa farm nyo, hindi din po problema yan. Meron din po tayo nito, gasoline type. Sunod naman po, ito po yung ating shredder. Ito po yung ginagamit natin para makapaggiling tayo ng napakaraming nabubulok na basura tulad ng karton, ng mga maliliit na sanga, ng mga dahon, damo, bunot ng nyog. Yan, kayang-kaya po yan dito sa ating shredder. Ngayon, yung mga customer naman natin o yung mga viewers natin dyan na nagtitrimming sa kanilang mga fruit trees o sa mga bakod-bakod, sa kanilang mga kakawate, sa mga malunggay o eto, mangga, pwede din. Ito po yung ating unit na shredder with wood chipper. Ito po, meron ka ng shredder sa taas, makakapaggiling ka ng sari-saring nabubulok na basura, pwede ka din makapaggiling ng kahoy. Ito po hanggang 2 inches diameter ang kaya niyang gilingin. Meron po tayong mas malalaking mga unit dito. Ito po ang nakakabit po sa atin ngayon dito sa isa na to ay 5 horsepower na electric motor. Dito naman po 7 horsepower na diesel engine. Kaya hindi nyo magiging problema kung merong kuryente, kung walang kuryente. Kung gusto nyo mas madaling paandarin, pwede tayo magkaroon ng electric. Kung walang kuryente, pwede tayo magkaroon ng diesel, pwede tayo magkabit ng gasoline engine. Napaka-flexible ng ating mga makinarya dito sa RM Metal Works. Kaya naman po yung iba minsan nagtatanong, how much, HM, magkano? Hindi po agad namin nasasagot kasi gusto namin makausap muna kayo, malaman natin ano yung kalagayan ng farm ninyo, ano yung target ninyong maging kalalabasan o output ng inyong proseso. Para sa ganun, mairekomenda po namin yung best na makinarya para sa inyo. Tara po, samahan nyo kayo, i-demo ko to bawat isa. Unahin po natin paandarin, ito yung ating forage chopper. Ang capacity po ulit nito, 500 kg kada oras. Paandarin po natin. Ang gigilingin po natin ngayon, mga talahib. Naubos na kasi yung napir natin, pero ang gugulang nito, titigas nito. Pakita po natin yung magiging output. Lapit ko na lang dyan, oh.
So kapag po nagiling tayo ng mga mais, ng mga napir, yung katawan po niyan, kaya natin pinuhin ng half inch. Saktong-sakto po yan kapag nagsa-silage tayo. Tapos yung mga dahon po niyan, hindi niyan pipinuhin kasi kapag po silage yung paggagamitan natin, hindi dapat pinong-pino yung materialis natin kasi makaka-apekto po yan doon sa digestion ng ating mga alagang ruminants. Kaya po kung ang target po ninyo ay paggawa ng silage, paggawa ng pagkain ng mga ruminants natin tulad ng baka at kambing, ito pong unit na to, itong dalawa na to, ang recommended para sa inyo. Ngayon po, depende na lamang po sa inyong capacity kung ano po yung gusto ninyong i-avail. Ito po ang kagandahan dito sa ating forage chopper na to. Ito po yung entry level kung tawagin. Kasi ito po ang presyo natin ngayon dito, 22,000. Kasama na po yung ating electric motor. Makakagiling din po tayo dito ng mga saging. Pakita ko po sa inyo, kukuha po ako ng ito, saging. Pwede din po yung mismong saha ng saging. Saktong-sakto to kung ang papakainin naman ninyo mga manok. Bilis lang, di ba? Pakita natin, oh. Kitang-kita natin, ayan, oh. Pinong-pino. Yung kalalabasan ng ating saging. Nako, talaga naman. Yan ang paboritong dot-dotin. Ng mga bibe, ng mga free-range chicken natin. Yan ang gustong-gusto. Kasi mamasa-masa po yan. Nagtutubig yung saging kapag ginigiling natin. Sunod po natin paanda rin. Ito po yung ating forage chopper na auto feed. Papakita natin ano yung difference. Bakit ito tinawag nating manual feed. Ito yung auto feed. Paanda rin po natin. Yan. Ang kaibahan po dito, kapag po auto feed, basta po isinalang natin yung materialis na yan. Bitawan na natin, diretso na yan. So dahil doon, kaya po niya makagiling ng 1.5 tonelada kada oras. Ganyan po kaginhawang gamitin yung ating automatic feeder o yung ating auto feeder. Makita ninyo, yung cut niyan, yan, yung cut niyan, ito, pakita ko. 1/2 inch to 1 inch ang cut niyan, pantay-pantay. Kapag kinakat natin ay mga stem. Yan, sakto-sakto po yan. Pwede din po tayong gumiling dyan ng mga saha ng saging, pero ikakat po natin siya horizontally. Ito, meron po tayo dito, dahon. Salang po natin. Tingnan nyo, isusubo ko lang ng minsan, dire-diretso na siya. Kaya siya, ang lakas gumiling kasi hindi mo kailangang i-feed siya mano-mano. Pakita po natin yung giling niya dun sa sa saging, sa dahon ng saging, no. Oh, giling na giling din po 'yan. Sakto ito kung ang target nyo naman, papakain din sa mga bibe, sa mga manok, o gagawin nyong pandagdag sa ating organic fertilizer. So kung ito po, yung unit po natin na to, swak na swak to kung ang target ninyo ay silage production, kung ang target po ninyo ay paggawa ng pagkain ng ating mga kambing at baka. Kung ang target naman po ninyo ay paggawa ng organic fertilizer, paglilinis ng mga farm ninyo, ito po yung dalawang unit natin ng multipurpose shredder. Ang kaibahan lang, ito po yung ating shredder with wood chipper. Paanda rin po natin. Yun. Ang kagandahan po sa ating shredder na to, electric type po to. Kaya napakadaling paanda rin, hindi na tayo mahirapan mag-start. Yan. Ang una po nating isa lang, ito. Ipil-ipil. Sa wood chipper natin. Yan, napakadali na. Dire-diretso lang. Yung mga dahon po, pwede na sa ibabaw yan. Pakita natin kung gaano kapino. Saktong-sakto po ito, pang organic mulching, panggawa ng organic compost, pang vermicomposting. Sunod po natin sa alang. Ito, nako, ang tigas nito. Tingnan nyo, anong puno to? Marami nagre-request sa akin, mangga. Alam niyo naman kasi, hindi tayo basta-basta pwede magputol ng mangga kasi fruit-bearing trees to. So, naghanap tayo, nagsadya tayo maghanap ng mangga. Ito, gilingin natin. Oh, parang wala.
Baliwala. Ayan na, close up natin. Tingnan nyo pong maigi. Mangga po yan. Ang tigas nito. Pero baliwala. Dire-diretso. Ganda yun. Pinong-pino. Yan po ang ibig sabihin ng shredder. Ibig po talagang sabihin niyang, ibig po sabihin niya talagang giling na giling. Sineshred niya yung fiber ng ating mga raw materials. Pwede din po tayo magsalang dito. Ito yung ating mga bunot ng nyog. Ayan o. Salangan po natin. Baliwala. Electric pa yan ha. May mas malalaki pa po tayong unit dito. Ayan, pakita po natin yung output ng ating coco pit. Nagkahalo-halo lang. Ayan o. Talaga naman. Ang linis o. Saktong-sakto po yan. Kung target ninyo mag-produce ng coco pit para sa inyong mga hydroponics, aquaponics, sa mga seedlings, ornamental plants, orchids. Ito naman po yung output ng kanyang coco fiber. O, talaga naman. Ganda nito. Panapin naman yan sa mga fruit-bearing trees natin, organic mulching, para hindi agad magkakaproblema sa damo. Ito po yung ginagamit natin for weed control management. Ayan. Sunod naman po natin paandarin. Ito yung ating shredder, parehas lang po sila ng capacity. Ang pagkakaiba lang nung sa atin na to, wala po siyang wood chipper. So kung wala naman kayong gigilingin mga kahoy, kahit ito na yung i-avail nyo. Tapos ito, meron tayo ditong diesel engine. Para i-demo natin na meron din tayong diesel engine. Ayan, paandarin po natin. Ganun din po, salangan po natin yan yung ating mga nyog. Harap ng nyog. Talaga naman, baliwala. Pwede din po tayong gumiling. Ito, pwede din to. Yung mga napupulot na basura. Okay. Pakita ko din po yung coco pit niya, no? Parehas po yan ng output sa coco pit. Ano, nakita ninyo ang linis din, no? Saktong-sakto pa rin yan. Kung ang target nyo lang ay makapagawa ng coco pit para sa inyong mga farm. Ito po, pakita ko naman, no, yung saging. Ayan, no. Talagang shred. Ibig sabihin po, talagang binugbog niya yung fiber. Kaya kung ang target po ninyo, organic mulching, organic compost, vermicomposting, ito po yung bagay na machine para sa inyo. Ayan po. Sana po, mas nalinawan po tayo sa kung ano yung mga makinarya. Marami pa tayong ibang makinarya dito sa RM Metalworks. Meron po tayong mga pulverizer, coco husk chipper, mga multipurpose shredder, mga decorticator, at napakarami pang iba. Mauubos yung oras natin, yung memory ng ating camera kapag ibilinag ko yan ng sabay-sabay. Kaya po, pinaka-the best po, pwede po kayong tumawag sa mga numerong ilalagay ko sa inyong mga screen para mas mapabilis yung ating kumustahan, yung ating transaksyon, para malaman namin ano muna yung sitwasyon sa inyong farm at makapag-recommend kami ng best machine para sa inyo. Minsan po, kung hindi po talaga compatible yung machine, okay lang po na magkaroon tayo ng customization o hindi po kayo makakuha sa amin. Ang gusto po namin, kung ano po yung best option o yung most compatible machine, yun po yung i-offer namin sa inyo. Muli po, ito po yung ating mga makinarya. Ito po yung ating forage chopper na 22,000. Ito naman po yung ating forage chopper na mayroon 3 horsepower electric motor. Auto feed na po siya up to 1.5 tons kilogram per hour. Ito po ang presyo po natin dito, 32,000. Kapag po gasoline type, 29,000 lang. Ito naman po yung ating shredder with wood chipper na meron po siyang 5 horsepower
na electric motor. Pwede din po natin yung kabitan ng 7 horsepower na diesel engine. Ang presyo po natin ngayon dito dahil nakasale tayo, 64,000 complete set na po yan. Ito naman po yung ating shredder. Yan po. Kung meron pa po kayong mga dagdag na katanungan, mag-message lang po kayo sa ating official Facebook page. Muli po, maraming salamat po. Ako po si Engineer Robert ng RM Metal Works. Magkita-kita pa po tayo sa susunod nating mga vlogs.